So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon pala, no, binisita pala ni Digong yung kanyang mga magulang kasi alam niyo naman, di ba? Matanda na si Digong. So, syempre, yung mga magulang niyan, mga wala na. So, bumisita si Duterte, si Digong, dun sa kanyang magulang, sa puntod ng magulang niya at meron pala siyang interview doon. So, ang dami niya na namang sinabi dito. So, talagang ginastify niya po talaga, no? Ginastify niya po talaga yung kanyang pagpapagano ng tao na ito yung narrative ng mga bobong DDS eh. Mas okay lang daw po na patayin yung mga adik, na allegedly mga adik, kaysa manggahasa, magnakaw, na which is para sa akin, isang malaking kabulshitan yon. So pag-usapan natin to, no? So actually, meron tayong video ba kagad to, no? So dito, yan. So ito yung interview niya kahapon. So panoorin natin to, ah. Nakuha ko to sa Net25 eh. Hindi, sa ano pala, sa UNTV. Okay, so ito, panoorin natin to. Ito ba yun? Mali. Mali. Teka lang. Sorry, mali. Ano ba yun? Wait lang, nawala ang buwisit na yan. Ito pala. Ayan, ito na. Sure na to. Ito, game. Utang na loob sa kanila, wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito, hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. Ang mahirap. So dito kasi pinag-uusapan dito ni Digong yung tungkol sa pagpapalibing kay Apo Lakay. So wala daw utang na loob si Digong, wala daw siyang utang na loob sa mga Marcos at wala din daw pong utang na loob ang mga Marcos kay Duterte. Na which is well to be honest, totoo naman 'yon. 'Di ba? At yung pagpapalibing po dito kay Ferdinand Marcos Sr. at alam naman po natin ito, no, na ito po ay desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? So actually meron ako dito eh, may pakita ko dito. Ito yung nabasa natin eh. Sabi dito. Ito August 8 ito, 2017, 'di ba? Supreme Court affirms decision allowing ex-President Ferdinand Marcos Bural at Heroes Grave. So ito na 2017 na ito. Kasi 'di ba nagkaroon ng decision noong 2016 na ipalibing po si Ferdinand Marcos Sr. Oo. Tapos nagkaroon pala ng petisyon itong mga dilawan na para ipatigil po ito. Pero mga kababayan, kinatigan pa rin po talaga ng Supreme Court yung kanilang desisyon na ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So sabi dito, no, the Supreme Court denied the motion for reconsideration filed by groups of martial law victims daw seeking to reverse the ruling on burial of the remains of the former President Ferdinand Marcos Sr. at the libingan ng mga bayani in Taguig City. Okay. So ito 10-5. The court voting 10-5 denied the motions for reconsideration filed by petitioners of the court's decision dated on November 8, 2016. So nagkaroon ng unang desisyon noong 2016 noong November 8 and then pinigilan ito nila sa Toro Ocampo ng mga ng mga makakaliwa, di ba? The Supreme Court dismissed appeal by the groups of former Bayan Muna representatives sa Toro Ocampo and sa Lagman which sought the exhumation of the late strongman remain lack of merit. So lack of merit mga kababayan. So dito sa sinasabi dito ni Digong, wala naman talagang utang na loob. Wala kasi this is part of the process. 'Di ba? Sa mga loyalista mas alam niyo to, no? Na matagal na po talagang pinaglaban 'yan ng pamilya Marcos. Nagsimula ito nung 2000, nagsimula ito nung 1987 nung lumipad sila 1986 nung lumipad sila ng Hawaii. Tapos pinilit talaga ng pamilya Marcos na makauwi sila sa Pilipinas kasi para harapin yung mga kaso. Actually ito nakontentan natin to matagal na, no, 2022 pa lang, no, nung election pa lang. And then mga kababayan, no, yung nagpauwi po talaga ng bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. dito sa Pilipinas ay si Fidel Ramos. 'Di ba meron silang kasunduan na dapat
na dapat walang celebration, 'di ba? Walang parada at ipapalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos Norte katabi ng nanay niya. Tama, 'di ba? O, 'di ba? Okay, gano'n. Okay. So 'yun, sa haba-haba ng panahon mga ka-streetwise 'no, nilaban ng pamilya Marcos ito. Hanggang nung panahon ni Erap na gustong ipalibing ni Erap ito sa libingan ng mga bayani na hinarangan. And then, nung panahon ni Gloria, 'di ba? Hinarangan din. Siyempre nung panahon ni Pinay wala tayong aasahan diyan. Pero mga ka-streetwise 'no, hindi naman po kasi dadaan ng Supreme Court ito kung walang ibang kasong pinagdaanan ito. So dumaan sa Supreme Court and then naging final and executory ito nung panahon ni Duterte. So dumaan sa proseso po ito. So wala naman talaga, 'di ba? Okay. Tingnan niyo si Cory hanggang Duterte, maayos ba ang Pilipinas? O, 'di ba? Whatsoever, no? So continue natin. Human rights. Tinitignan ninyo yung patay na Ito malupit, tandaan niyo ha, sinasabi ito ni Duterte, sinasabi ito ni Digong sa harap mismo ng puntod ng magulang niya. Tingnan niyo sabi niya dito. Ang mahirap dito mga ganitong human rights. Tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng ano. Paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Oh, sige. Ayan, nakalibing rin dito banda. Sige. Paano yan? O paano yan? Inutusan mong pumatay din eh. Alam niyo, ito yung pinaka-bullshit mga ka-streetwise, no? Meron tayong due process. Doon sa mga gagong DDS, malamang may nanonood ng mga DDS dyan, no? Na kayo, hindi kayo naniniwala, di ba, na hindi kayo naniniwala sa due process. Pero pag kayo nabiktima kayo ng human rights, sisigaw din kayo ng due process. Oh, ang pinapasalamatan yung ginagamit na democratic process, hindi yung binubura yung judicial process. O, di ba? Sabi ni Kuya Inaron na isang dilawan yan. Di ba? Tama, di ba? Sabi ng mga DDS, yung mga addict na yan, dapat patayin yan. Sino kayo? Sino kayo para manghusga? Kung sino yung bubuhayin at kung sino yung papatayin. Ako sinasabi ko naman sa inyo, gumamit din po ako nung bata ako. Nung teenager po ako, gumagamit din po ako. Pero kung hindi ako nabigyan ng pagkakataon na mabuhay ulit, malamang wala ako dito. O naging salot ba ako ng Pilipinas? Hindi. Kasi naging OFW po ako. O naging OFW ako, tapos dito pag-uwi ko ng Pilipinas, nagnegosyo po ako. O meron ako pinapasweldong mga tao. O tapos ngayon, nagba-vlog ako ngayon. Kaya bullshit yun mga kababayan pag sinabing addict, dapat patayin. Ayan po yung narrative na bulok na tinuro ng mga Duterte. So sino si Duterte para magdesisyon kung sino yung bubuhaying addict at kung sino papatayin na addict. At besides mga kababayan, at besides mga streetways, no, hindi naman po lahat ng pinatigok ni Digong addict. Ayan ang problema, akala mo sa mga DDS napakalinis eh. Mga wala ba kayong ginawang mali sa buhay ninyo, mga buwakan ng ina kayo? Hindi nga. Kung magsalita para sa kanila, addict dapat patayin. Hindi ko sa kinakampihan yung addict ha. Kung gusto ninyong mawala yung addict sa Pilipinas, dapat yung pinatigok ninyo, yung mga leader ng sindikato, hindi yung mga pipitsuging addict na katulad ko dati. Akala nyo ang lilinis ng mga, Diyos ko, akala nyo ang lilinis ng mga buhay ninyo. Yung isa dyan nalinis, yung isa dyan nagmamalinis, yung isang vlogger, yung di naliligo, kabit naman. Oh. Wala namang mamamatay ng mga sundalo o pulis dyan sa drug war kung hindi mo rin naman inutos yan. Oh. Yung sabi pa nila, di ba, addict daw po si Presidente Bongbong Marcos kasi daw po meron daw po nahuling shabu dun po sa Malacanang. Kita nyo, napakabobo naman. Kilala ko sino yung di naliligo na kabit. Di ba? Yung nga, comment mo nga kung sino yung vlogger na di naliligo na kabit. Kung makapagsalita, akala mo linis-linis. Oh. So, tingnan natin nakapanggigil to eh. Paano yan?
Paano yung mga sibilyan? O yan. At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Ilalaban niya talaga, no? Ito po yung narrative talaga ng mga DDS eh. Ito yung narrative ng mga DDS eh. Okay lang daw po na ipatumba yung mga adik kaysa naman daw po mabiktima ng mga adik. So dapat po dyan, JDB initial. Di ba? Diyos ko naman, ang basic nito, Digong. Wala na to, basag na po yung ganyang klaseng narrative. Basag na po ito. Yung ganyang klaseng narrative, basag na yan. Sa droga. Ganito yun. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng So yun na yun. So yun na pala yun. Yung sinabi daw ni Digong sa Senate, yun na pala yun. Yun na daw yun. Di ba? Uy, grabe naman to. Grabe naman yan. Grabe naman comment. Hindi, iba si Jay Guevara, di ba kung makapag-addict? Di ba kung makapagsalita ng addict yung presidente, akala mo naman, alinis-linis. Tingnan mo nga, pumapatol ka nga sa minor. Ito kayo, liabilisan. Ito totoo naman. Di ba? Kung magsalita ito si Jay Guevara, akala mo ang linis-linis. Mukha namang mabantot. Hindi nga, seriously, no? Kita nyo mga vlogger na ito, mga kababayan, no? Ako sinasabi ko kung may mga kamalian ako. Pero itong si Jay Guevara, kung makapagsalita, akala mo walang ginawang mali, yung asawa niya nga eh. Minor eh. Oh. O sige, continue pa natin, sige. Kung ako maging mayor uli, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang Alam nyo, habang pinapakinggan ko si Digong dito kanina, talagang napapatunayan na po talaga natin na psychopath po talaga siya. Kasi walang halong pagsisisi. Di ba? Walang halong pagsisisi po doon sa ginawa niya. Mali yung ginawa mo, Duterte. Mali po iyon. Pero ilalaban mo pa rin talaga, no? Lumayo na lang kayo ang Davao. At hayaan ninyo ang mga taga Davao na magsikap, walang gulo, walang nire-rape, walang droga, walang perang masayang, kulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang taga Davao. Kasi ang problema Dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Ayan so si Duterte, doon daw po siya lumaki, doon din daw po siya mamamatay. Pero wala na to. Isipin mo, sa mismong harapan nung magulang niya, sinabi niya to. Ako nagulat talaga ako, no? Jay Guevara, tulad ni Kibuloy na, uy, grabe yun, ha? Hindi, totoo naman yun. May mga evidence tayo niyan. O, di ba? So, wala lang, medyo nakakadismaya lang to mga kababayan, no? So, dito mga ka-streetwise, no? Abangan po natin yung hearing po sa alam ko talaga November 7 eh. Alam ko talaga sa November 7. At mukhang hindi na rin po talaga pupunta si Duterte. 'Di ba naalala niyo nung nakaraan, 'di ba? Naglabas ng sulat yung kampo ni Duterte na pupunta daw po siya sa Quadcom after November 2. So ngayon iba naman yung statement ni Digong. Pupunta naman daw po siya ng Quadcom depende sa kanyang health conditions. Parang medyo palpak ata to, no? Okay. Pero seriously, no, di ba? So kung babalikan natin yung sinabi ni Digong about dun sa pagpapalibing, so this is the process. Di ba? Yung pasalamatan natin dito yung proseso, hindi si Duterte mismo. Oh. So ito mga kababayan, no? So ito yung next topic